pagkapanganak nga kay Jesu Kristo ay ganito. Narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo, at siya'y manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalaga'y magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. At ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista, na nangangaral sa ilang ng Judea, na nagsasabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin. Siyang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu
na bumababang tulad sa isang kalapati. Emmanuel, Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa Kanya. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Datapuat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan,
At narito lumapit sa kanya ang isang ketongin at siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At iniunat niya ang kaniyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko luminis ka at pagdakay nalinis ang kaniyang ketong. At sinabi ni Jesus, ayon sa iyong pagsampalataya, ay gayon ang sa iyo'y mangyari. At pagkalulan niya sa isang daong, ay sinundan siya ng kaniyang mga alagad. At narito bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat. Datapo at siya'y natutulog. At nagsilapit sila sa kanya at siya'y ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami mga mamatay. Nang magkagayoy nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat, at humusay na totoo ang panahon, at ang mga tao ay nangataka na sinasabi, anong tao ito na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa kanya. Magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahinahin. Pasalin ninyo ang aking pamatok at mag-aaral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at
ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Magsipa rito sa akin at kayo'y aking papagpapahingahin. Pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi. Narito ang manghahasik ay yumaon upang maghasik, at ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at namagbunga. Ang ila'y tig-100 at ang ila'y tig-60 at ang ila'y tig-30 at ang may mga pakinig ay makinig. Tatapo at mapapalad ang inyong mga mata, sapagkat nakakakita, at ang iyong mga tainga, sapagkat nakakarinig. Sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, at ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mostasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Dadapuan ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay, at nagiging punong kahoy. Ano pa't nagsisipa roon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kaniyang mga sanga. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili ang bukid na yaon. Kung magkagayoy magliliwanag
ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda, at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad, at nagsikain silang lahat at nangabusog, at kanilang pinulot ang lumabis na pinagputol-putol na 12 bakol na puno. At sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Tatapo at pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga. Huwag kayong mga takot. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya na nangagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Laksan ninyo ang inyong loob, ako nga. Kaniyang sinabi sa kanila, tatapuat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na laban sa kanya. Kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. At nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kaniyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kaniyang mga damit. At narito ang isang tinig
pakinggan. Datapo at sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapuat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari, at nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kaniyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kaniyang mga damit. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabihin ninyo sa anak na babae ng Siyon, narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo, na maamo at nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. At dito siya'y sumakay. At inilalatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ng kanilang mga damit. At ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy, at inilalatag sa daan. At ang mga karamihang nangasa unahan niya, at ang nagsisunod ay nagsisigawan, na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana
Ang aking bahay ay tatawaging bahay panananginan, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. At nagsilapit sa Kanya sa templo ang mga bulag at mga pilay, at sila'y Kanyang pinagaling. Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kataas-taasan, mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos, at ang pangalawang katulad ay ito: iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Hosana sa anak ni David. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mga puyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kaya nga kayo'y magsihanda naman. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Datapuat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan. Datapuat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Mga puyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw niyang oras, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kung magkagayo'y luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. Sinabi sa kanya ng kaniyang Panginoon,
mabuting gawa, mabuti tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Mga puyat na kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw niyang oras, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kung magkagayo'y luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy, naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong binalaw, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, ay sa akin ninyo ginawa. Mga puyat na kayo, mga puyat na kayo. Mga puyat nga kayo. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad. At sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat, at ibinigay sa kanila, na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumambot
Ilipas sa akin ang sarong ito, gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Huwag kayong mga takot, siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. At narito sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga galak kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kaniyang mga paa, at siya'y sinamba. Tatapo at nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea. Sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus, at nang siya'y kanilang makita ay kanilang sinamba siya. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Huwag kayong mga takot, siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. At narito sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga galak kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kaniyang mga paa, at siya'y sinamba. Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan.